Commander, may hindi kilalang signal sa radar. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa command center. Ilan sila? Isa lang po. 16 na taon na ang nakalipas mula nang maglaho ang submarinong BRP Baguio. At sa mismong lokasyon iyon, ang Philippine Rise. Ipinapakita ng signal na kasalukuyan itong umaahon. Ang tasanghawa ni Commander Marco Reyes ay kumalansing sa sahig at ang mga pira-piraso nito'y kumalat sa lahat ngang dako. 16 na taon. Paanong ang submarinong iyon, nalulan ang 120 tripulante, ay bigla na lang lilitaw matapos mawala ng walang bakas, habang dahan-dahang papalapit ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Ang kuwento ay nagsimula noong Marso 15, 2008. Iyon ang araw na hinding-hindi malilimutan ni Marco Reyes sa edad na 24. Isa lamang siyang ordinaryong communications officer sa Naval Station Pascual Ledesma sa Cavite. Noong gabing iyon, 11:37 gabi, natanggap niya ang huling mensahe mula sa BRP Baguio. Command, dito ang Baguio. Nakarating na sa itinakdang lokasyon. Magsisimula ng bumaba sa mas malalim na bahagi. Kapitan Miguel Santos. Over. Malakas at malinaw ang boses ni Kapitan Santos sa radyo. Higit pa sa isang nakatataas na opisyal, si Kapitan Santos ang mentor at pinakahinahangaang tao ni Marco, isang 40 taong gulang na veterano na may 20 taong karanasan sa serbisyo sa submarino. Siya ay lubos na iginagalang sa buong hukbo. Madalas niyang sabihin kay Marco, ang pinakamahalaga sa isang communications officer ay ang responsibilidad. Bawat mensaheng ipinapadala mo ay buhay ng ating mga kasama ang nakasalalay. BRP Baguio. Magingat at panatilihin ang komunikasyon, tugon ni Marco, alinsunod sa karaniwang pamamaraan. Hindi niya alam na iyon na pala ang kanilang huling pag-usap. Isang top secret na misyon ang isinasagawang Baguio. At kahit ang mga communications officer na tulad ni Marco ay walang alam sa mga detalye nito. Ang tanging alam niya ay lulan ng submarino, ang 120 tripulante patungo sa isang malayong bahagi ng karagatan para sa isang 48 oras na misyon. Napakataas ng antas ng sekreto nito na kahit ang karamihan sa mga tripulante ay walang ideya sa kanilang gagawin. Tanging pagsunod sa utos ang ginagawa ni Marco. Magulat sa Baguio tuwing 4 na oras. Noong gabing iyon, masigasig si Marco. Paulit-ulit niyang sinuri ang mga kagamitan sa komunikasyon. Tinitiyak na ang lahat ng frequency ay nasa pinakamainam na kondisyon. Sinabi minsan sa kanya ni Kapitan Santos, ang ating mga kagamitan sa komunikasyon ang ating lifeline. Walang puwang para sa pagkakamali. Ayon sa plano, dapat magulat ang Baguio sa command tuwing 4 na oras. Ngunit mula sa hating gabing iyon, hindi na muling narinig ang pamilyar na boses ni Kapitan Santos. Alas 3:37 ng madaling araw, oras na para sa unang regular na ulat. Bayo, dito ang Fleet Command. Tumugon. Paulit-ulit na tumawag si Marco, ngunit tanging ingay ngang static ang kanyang naririnig. Kinabahan siya at agad na nagulat sa kanyang opisyal. Batit ang kabigatan ng sitwasyon. Agad na sinimulan ng opisyal ang emergency contact procedures. Ginamit nila ang lahat ng backup frequencies at sinubukang kontakin ang Baguio gamit ang buong sistema ng komunikasyon ng command. Subukan ang lahat ng frequency, encrypted channels, kahit ang mga radyo ng mangingisda, utos kang opisyal. Ngunit pareho lang ang resulta. Ganap na katahimikan, walang tulok na tumawag si Marco. Baguio, dito ang Fleet Command. Tumugon kayo. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa desperasyon, at sa huli, sa pamamanhit, pagsikat ng araw. Tanging ang nakabibinging static ang maririnig mula sa radyo. Kinabukasan. Nagpadala ang Philippine Navy ng isang malaking search and rescue fleet. Si Marco ay inilipat sa search command upang pamahalaan ang komunikasyon. Nang marating ang fleet ang huling lokasyon ng Baguio, tahimik ang karagatan, walang anumang palatandaan ng problema. Simulan ang paghahanap, utos ang search commander. Maingat na pinatakbo ang mga sonar operator ang kanilang kagamitan. Paulit-ulit na iniskan ang ilalim ng dagat. Ang lugar na iyon ay may lalim na higit sa 4,000 metro. At ang komplikadong sa abet ay nagpahirap sa paghahanap. Ipinakitang sonar ang isang malalim na trench na may lalim na mahigit 6,000 metro. Ipagpatuloy ang paghahanap. Huwag palampasin ang anumang sulok. Matapos ang 72 oras ng walang tigil na paghahanap, pinalawak ang search area sa radius na 500 nautical miles. Ginamit ang pinakabagong deep sea exploration equipment
at humingi pang tulong mula sa mga international rescue teams. Ngunit maliban sa ilang kinakalawang na labingam nga barko mula sa ikalawang digmaang pandaigdig, walang anumang bakas ngang bagyo ang natakpuan. Maaring tinangay ngang malakas na agos sa ilalim ng dagat, sabi ngang isang eksperto. Posible ring natabunan ito ngang paguho ngang lupa sa ilalim ng dagat dulot ng lindol. Maraming teorya ang lumabas, ngunit walang matibay na ebidensya. Tila naglaho na parang bula ang bagyo. Isang submarino na may bigat na 2,000 tonelada at haba na higit sa 70 metro, lulan ang 120 na buhay, ay nawala ng walang bakas sa kalaliman ng dagat. Sa mga panahong iyon, halos masiraan ng bait si Marco. Hindi niya matanggap na basta na lang nawala si Kapitan Santos, ang mentor na nagturo sa kanya kung paano gamitin ang mga kagamitan. Ang opisyal na laging nagtitimpla ng kape para sa kanya tuwing night duty, ang taong nangakong dadalo sa kanyang kasal. Mas lalong nakadurok ng puso ang pagdurusa ng 120 pamilya. May isang bagong kasal na opisyal sa Baguio, si Teniente Paulo Cruz. 6 na buwan pa lang silang kasal ang kanyang asawa, na 8 buwan ng buntis. Dapat sana ay uuwi siya para pangalanan ang kanilang anak. Araw-araw, naghihintay ang kanyang asawa sa pantalan, hawak ang malaking tiyan, nakatayo sa hangin, at nakatingin sa abot tanaw. Ang engineer na si Leo de Guzman ay kararating lang kanyang nga magulang mula Bicol upang manirahan kasama niya sa Cavite. Hindi pa nakakakita ngang dagat ang kanyang nga magulang. At nausap sila na pagkatapos ngang misyon, mamamasyal sila sa Luneta Park para kumuhang litrato ng pamilya. Ang communication specialist na si Gabriel Gabo Fernandez ay wala pang 20 taong gulang. Hinihintay ng kanyang mga nakababatang kapatid sa probinsya ang kanyang padala. Lagi niyang sinasabi kay Marco, pag nakaipon na ako, dadalin ko ang mga kapatid ko dito sa Cavite para makapag-aral. Si Chief Petty Officer Ramon Mercado ay malapit ng magretiro. Pagkatapos ng misyong ito, plano niyang mag-file ng kanyang retirement papers at libutin ang Pilipinas kasama ang kanyang asawa. Ang kanyang apo ay 3 taong gulang pa lamang at naghihintay sa mga laruang ipinangako ng kanyang lolo. Bawat isa ay may kwento, bawat isa ay may mga pangarap na hindi natupad. Ang kanilang mga pamilya at kaibigan ay nahintay araw-araw, at ang pag-asa sa kanilang mga mata ay unti-unting kumukupas. Tumagal ngang 6 na buwan ang paghahanap. Sa kabilang napakalaking yaman at tauhang ginugol, idineklara itong bigo. Walang pagpipilian ang Philippine Navy kundi opisyal na ideklara ang pagkawalang ng bagyo at ang pagkamatay ng 120 tripulante. Iyon ang pinakamadilim na yukto sa buhay ni Marco. Madalas siyang managinip ng masama. Sa kanyang panaginip, humihingi ng tulong si Kapitan Santos mula sa kalaliman, at ang 120 kasama ay nalulunot sa malamig na tubig. Nalulong siya sa alak. Bumagsak ang kanyang trabaho, at muntik na siyang matanggal sa serbisyo. Ang nagligtas sa kanya ay ang asawa ni Kapitan Santos. Ang matatag na babae, kahit nawalan ng asawa, ay nanatiling may dignidad bilang asawa ng isang sundalo. Binisita niya si Marco, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabi, Marco, nang huling tumawag sa akin ang asawa ko, ikaw ang binanggit niya. Sabi niya, malaki ang potensyal ng batang iyan, malayo ang mararating niya, huwag mong hayaang masira ang buhay mo, kailangan mong mabuhay ng matatag para sa kanila. Sa sandaling iyon, umiyak si Marco na parang bata. Ipinangako niya sa kanyang sarili, hahanapin niya ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng bagyo, at hahanapin ang 120 kasama. Lumipas ang 16 na taon. Mula sa isang communications officer, si Marco Reyes ay naging isang commander sa rescue unit ng Philippine Navy dahil sa kanyang pambihirang talento. Hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang pangako. Sa loob ng maraming taon, binantayan niya ang pagunlad ng teknolohiya sa deep sea rescue. Umaasang isang araw ay malulutas niya ang misteryo ng bagyo. Ang teknolohiya, ngayon ay hindi hamak na mas moderno kaysa noong 16 na taon na ang nakalipas. Ang mga bagong submersible ay kayang bumaba hanggang 7,000 metro, at ang mga high-precision sonar ay kayang makakita ng maliliit na bagay sa ilalim ng dagat. Ang satellite positioning system ay may katumpakan na hanggang sa metro. At ang mga underwater robot ay kayang mahanap at kumuha ng larawan ng mag-isa sa loob ng ilang buwan. Madalas isipin ni Marco, kung mayroon lang tayong ganitong teknolohiya noon, marahil ay nahanap na natin ang bagyo. Sa loob ng maraming taon,
Hindi nawala ang kanyang interes sa lugar na iyon. Sa tuwing may bagong rescue mission malapit doon, hihilingin niyang magsagawa ang karagdagang paghahanap, umaasang may makikitang bagong bakas. Ginamit niya ang kanyang mga personal na koneksyon upang imbitahan ang mga nangungunang deep sea exploration team sa mundo para magsagawa ang 3 malalaking paghahanap sa lugar, ngunit lahat ay walang naging resulta. Ngunit hindi siya sumuko. Sa loob nga Navy, may mga nagsasabing masyado siyang obses sa Baguio. Ngunit hindi pinansin ni Marco ang sinasabi ng iba. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Manga, mankakon, manga, manka-ingakon, mankalam, manga, ain, manka-ankon. Ang buhay at kamatayan ng 120 kasama ay hindi pa rin malinaw. Paano ako susuko? Lagi niyang sagot sa mga nagtatanong. Sa opisina ni Marco, laging nakasabit ang larawan ng bagyo. Kuha 16 na taon na ang nakalipas. Kapag pagod, tinititigan niya ito na parang kumukuhang lakas. Madalas din niyang binibisita ang mga pamilya ng mga tripulante. Ang asawa ni Teniente Paolo Cruz ay naasawang muli, ngunit regular pa ring binibisita ni Marco ang 16 taong gulang na anak nito. Kamukhang-kamukhang bata ang kanyang ama. Sa tuwing makikita sila, nagtatanong ang bata, Tito Marco, hindi na po ba talaga babalik ang tatay ko? Ang mga magulang ni Leo de Guzman ay mahigit 80 taong gulang na at mahina na ang kalusugan. Madalas silang bisitahin ni Marco upang tulungan sa kanilang mga pangangailangan. Lagi nilang sinasabi, Marco, kung buhay lang si Leo, siguradong magiging kasing galing mo siya. Ang asawa ni Kapitan Santos ay hindi na nagasawang muli. Patuloy siyang naghintay. Naniniwalang babalik ang kanyang asawa. Tuwing anibersaryo ng kanilang kasal, pumupunta siya sa dalampasigan at naghihintay, na parang anumang oras ay aahon mula sa dagat ang kanyang asawa. Alam ni Marco na ang pasan niya ay hindi lang ang responsibilidad na hanapin ang katotohanan, kundi pati na rin ang pag-asang ng 120 pamilya. Hindi niya sila maaring biguin, ngunit ang lugar na iyon ay tila isinumpa. Walang anumang senyales na lumitaw. At ngayon, Marso 15, 2024, eksaktong 16 na taon pagkatapos, nasa command center si Marco. Pinag-aralan ang isang bagong plano para sa deep sea rescue. Nasa kanyang mesa ang mga dokumento para sa pinakabagong deep sea exploration equipment. Plano niyang muling mag-organisa ng paghahanap sa lugar na iyon, gamit ang pinakamodernong teknolohiya. Commander, pupunta na naman ba kayo sa lugar na iyon? Tanong ang kanyang deputy. Ilang beses na tayong naghanap doon. 16 na taon na. Hindi ako maaring sumuko, matigas na sabi ni Marco. Isang araw, may makikita tayong bakas. Sa sandaling iyon, isang agarang tawag ang umalingaw-ngaw mula sa communications room. Ulat, Commander, may hindi kilalang target sa radar. Agad na tumakbo si Marco sa command room. Itinuro ngang isang operator ang radar screen. Commander, tingnan ninyo. Isang malaking target ang mabilis na umaahon. Lokasyon, 142 degrees 15 minutes east, 27 degrees 05 minutes north. Iyan ang lugar kung saan nawala ang bagyo. Napasigaw si Marco. Bumilis ang tibok ngang kanyang puso habang tinititigan ang kumikinang natuldok sa radar. Sa lumang 16 na taon, ito ang unang beses na may na-detect na kakaibang signal sa lugar na iyon. Ang laking target ay halos kaparehong sa bagyo. Matatak ang pagahon, nasa 2,000 metro na mula sa ilalim. Ipadala agad ang rescue fleet. Utos ni Marco, ako mismo ang pupunta. Commander, masyadong mapanganib iyan. Hindi pa natin alam kung ano iyon. Nag-aalalang sabi ngang kanyang deputy. Sinabi kong pupunta ako. Walang pag-alinlangan sa boses ni Marco. Kung talagang ang bagyo iyan, kailangan ako ang unang sasalubong sa kanila. Pakalipas ngang kalahating oras, isang fleeteng 3 rescue ships ang mabilis na tumungo sa lokasyon. Nakatayo si Marco sa tulay ng flagship. Mahigpit na hawak ang kanyang binocular. Puno ng magkahalong emosyon ang kanyang puso. Umasa siyang iyon nga ang bagyo, ngunit takot din siyang harapin ang pinakamasamang posibleng kahinatnan. 16 na taon. Kung iyon nga ang bagyo, buhay pa kaya ang makasama sa loob? At kung buhay pa sila, paano sila nakaligtas sa loob ng napakatagal na panahon? Ulat. Patuloy sa pagahon ng target. 500 metro na lang mula sa ibaba. Ulat ng communications officer. Itinaas ni Marco ang kanyang binokular at tinitigan ang ibabaw ng dagat.
Sa ilalim ng papalubok na araw, kumikinang na parang ginto ang tubig. Bigla, may kakaibang nangyari sa dagat. Tingnan ninyo dun, sigaw ng isang tripulante. Itinuturo ang malayong bahaging dagat. Ang tubig dun ay nagsimulang kumulo ng malakas, na parang may isang dambuhalang bagay na umaahon mula sa kalaliman. Sunod-sunod na malalaking bula ang lumitaw. Lumilikha ngang malakas na tunog. Nang marating ng rescue fleet ang target area, isang malaking puyo na ang nabuo sa ibabaw ng dagat. Patuloy na kumukulo ang tubig, at isang dambuhalang bagay ang malapit ng lumitaw. Lahat maganda, utos ni Marco. Bigla, isang itim na anino ang dahan-dahang lumitaw. Una ang kinakalawang na periscope, pagkatapos ay ang sail, at sa huli, ang buong katawan ng submarino. Nang tuluyan na itong lumitaw, lahat ay napahinto sa pahinga. Walang duda, iyon ang BRP Bagyo. Malinaw pa ang hull number nito. Bagamat nababalutan ng lumot at kalawang, buo pa rin ang istruktura nito. Anong nangyayari dito? Bulong ng Deputy Commander. Tulala. 16 na taon na? Bakit bigla na lang itong lumitaw? Gulat din si Marco, ang gunit higit pa rin ang kanyang kaba. Maghanda sa pagsakay. Medical team, technical experts, lahat sa kani-kanilang pwesto. Dahan-dahang lumapit ang rescue ship sa Baguio. Inihanda ng medical staff at technical experts ang kanilang mga kagamitan. Ang kanilang mga muka ay puno ng tensyon at pag-asa. Sa wakas, natakpuan nila ang Baguio. Ngunit kasabay nito ang isang malaking tanong. Saan napunta ang submarinong ito sa loob ng 16 na taon? Bakit ito biglang lumitaw ngayon? At ano ang kalagayan ng 120 tripulante sa loob? Commander, may kakaiba kaming napansin. Ulat ng isang technical expert, hawak ang isang detector. Ang magnetic field sa paligid ng submarino ay hindi matatag, at ang temperatura ay 5 degree na mas mataas kaysa sa normal na tubig dagat. Kumunot ang no ni Marco. Kakaiba ang mga pangyayaring ito. Bakit mangyayari ang mga ito sa isang submarino na 16 na taon nang nasa ilalim ng dagat? Hayaan na muna iyan. Bilisan ang paghahanda sa pagsakay. Mabilis na nagpatuloy ang paghahanda. Naghanda ang medical team ng 120 oxygen tanks, gamo, at nutrient solutions. Dahil sa posibilidad na ang mga tripulante ay malnourished, naghanda rin sila ng maraming dextrose at vitamin injections. Dala-dala ng mga technical expert ang iba't ibang kagamitan para sa masusing pagsusuri sa loob ng submarino. Air quality testers, radiation detectors, toxic gas sensors. Makingang makapsikologist ay handa na. Ang nga tripulante na nakaranas ng 16 na taon ng pag-isa ay maaring magkaroon ng malubhang trauma. Iginiit ni Marco na siya ang unang sasakay. Commander, kami na po muna ang titingin sa sitwasyon, sabi nga isang technical expert. Hindi pa natin alam ang nasa loob. Masyadong mapanganib. Hindi. Kailangan kong mauna. Matigas, nasabi ni Marco. Kung may mga nakaligtas sa loob, mas mapapanatag sila kung mukha ko ang makikita nila. Tama si Marco. Marami sa mga tripulanteng Baguio ang kilala siya. Lalo na ang mas senior members, na alam na siya ang paboritong baguhan ni Kapitan Santos. Kung talagang nahintay sila sa loob ng 16 na taon, ang makita ang mukha ni Marco ay magbibigay sa kanilang kaunting kapanatagan. Dahan-dahang dumaong ang rescue ship sa gilid ng Baguio. Sa malapitan, ang itsura ng submarino ay nakamamangha at nakalilito. Bagamat nababalutan ng mga lamang dagat at kalawang, walang malinaw na pinsala mula sa pagbangga na nagpapahiwatig na hindi ito dumanas ng malubhang aksidente. Ang mas nakapagtataka, ang emergency hatch ay ganap na selyado, na nagpapahiwatig na maaaring mayos pa ang kondisyon sa loob. Simula ng atmospheric test, utos ni Marco. Inilapit sinigian dahil isang experting isang giprobi sa ventilation valve. Pagitapos, enigay lang minuto, lumabas ang resulta. Ulat, Commander, ang oxygen level sa loob ay 21%, carbon dioxide ay normal, at walang toxic gas na na-detect. Impossible, bulong ni Marco, gulat din. Paanong ang isang submarino na 16 na taon nang nasa ilalim ng dagat ay mananatiling may hangin na kayang suportahan ang buhay? Ito ay halos impossible ayon sa siyensya. Radiasyon, normal po ang radiation level. Sa katunayan, mas mababa pa kaysa sa labas. Lahat ay nagtaka. Kung ang nuclear reactor ng isang submarino ay tumatakbo sa loob ng 16 na taon, dapat mataas ang radiation level.
Bakit mas mababa pa ito kaysa sa labas? Maganda sa pagbukas ng hatch. Maingat na ginamit ng mga technician ang kanilang mga cutting tools para buksan ang emergency hatch. Nagsuot si Marco ng protective suit at mask, hawak ang isang malakas na flashlight. Sa likod niya, inihanda ng medical team ang mga stretcher at first aid kits. Commander, sigurado po ba kayo ang mauna? Nag-alalang tanong ng hepengang medical team. Kung may panganib sa loob, kailangan ako ang humarap, matigas na sabi ni Marco. Utang ko ito sa kanila. Isa-isang tinanggal ang mga bolts ng hatch. Sa bawat tanggal na bolt, bumibilis ang tibok ng puso ni Marco. Ang 11 na taon ng paghihintay, pag-asa, at pagkakasala ay malapit ng masagot. Panggalawa sa huling bolt, Commander, ulat ng technician. Humingang malalim si Marco, pinagpapawisan na ang kanyang noo. Inisip niya ang lahat ng posibilidad, maaring walang tao sa loop o puro kalansay na lang. Huling bolt na po, Commander. Si Marco na mismo ang lumapit at pinaikot ang huling bolt. Sa isang click, tuluyan nang natanggal ang selyo. Buksan. Makatuwang na itinulak ngang ilang teknisyan ang mabigat na hatch. Sa isang malakas na tunog, dahan-dahan itong bumukas. Isang amoy ng lumang hangin ang lumabas, ngunit hindi ito kasing sama ngang inaasahan. Itinaas ni Marco ang kanyang flashlight at itinutok sa loob. Tumagos ang sinangang ilaw sa kadiliman, ipinapakita ang tanawin sa loob. Sa sumunod na sandali, nanigas si Marco. Nanlaki ang kanyang nga mata. Nakatitig sa loob na parabang nakita niya ang pinakahindi kapanipaniwalang bagay sa buong mundo. Commander, anong problema? Tanong mga teknisyan sa likod. Anong nasa loob? Ngunit si Marco ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw, nanginginig kahit ang hawak niyang flashlight. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na salita, na parabang naparalisa siya. Commander. Commander. Ano pong nangyayari? Sigaw nga tauhan sa likod niya. Kinakabahan. Si Marco ay nanatiling hindi gumagalaw sa pasukan, na parabang naging bato. Naging mabilis ang kanyang pahinga, at butil-butil na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ako ang titingin. Sumingit ang hepengang medical team sa tabi ni Marco at itinutok din ang kanyang flashlight sa loob. Sa sumunod na sandali, ang bihasang doktor na ito ay natulala rin. Nahulog ang flashlight mula sa kanyang kamay at tumama sa gilid ng hatch. Impossible. Bulong ng hepen medical team, ang kanyang boses ay puno ng gulat at takot. Hindi na napigilan ng iba ang kanilang kuryosidad at nagsiksikan sa pasukan. Nang makita nila ang tanawin sa loob, lahat sila ay ganap na natigilan, ang ilan ay umatras, ang ilan ay napasigaw, at ang ilan ay napaupo na lang. Command. Command. Kontakin ang command. Sinubukang gamitin ng isang technical expert ang kanyang radyo, ngunit hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ang tanawin sa loob ay ganap na sumira sa kanilang pag-unawa sa mundo. Pakiramdam ngang lahat ay gumuho ang kanilang mga paniniwala sa isang iglap, 16 na taon. Sa wakas ay nagsalita si Marco, ngunit ang kanyang boses ay mahina na parang isang bulong. Sila ay. Bago niya matapos, biglang nanghina ang magatuhot ni Marco at muntik na siyang matumba. Inalalayan siyang 2 tauhan. Sa sandaling ito, ganap na nawala ang pagiging kalmado ni Marco bilang isang commander. Ang kanyang mukha ay maputla at may mga luhang namumuo sa kanyang na mata. Ang tanawin sa loob ay nagpabagsak sa veteranong sundalong ito. Ipinikit ni Marco ang kanyang mamata at muling idinilat. Umaasang isang ilusyon lamang ang kanyang nakita. Ngunit nang muli niyang tingnan ang loob, ang hindi may paliwanag na tanawin ay malinaw pa ring nasa harap niya, na parang isang martilyong dumudurog sa kanyang puso. Nang muling magkalakas ng loob si Marco na sumilip sa loob, ang tanawin ay nanatiling hindi kapani-paniwala. Ang 120 tripulante ay mayos na nakaupo sa kani-kanilang mapwesto. Bawat isa ay nasa kanilang posisyon sa trabaho. Ang helmsman ay nakahawak sa manibela. Ang radar operator ay nakasandal sa kanyang screen. Ang communications officer ay suot pa rin ang kanyang headset. Tila sila'y natutulog lamang. May kulay pa ang kanilang mapisngi, payapa ang kanilang mamukha, at bahagyang tumataas at bumababa ang kanilang mga dibdib. Ang pinaka-nakakagulat ay ang itsura ng mga tripulanteng ito ay eksaktong kapareho ng 12 na taon na ang nakalipas. Nakilala ni Marco si Kapitan Miguel Santos na nakaupo sa upuan ng kapitan. Mukha pa rin siyang 40 taong gulang, walang bakas niyang pagtanda, itim pa rin ang kanyang buhok, at ang magulubot sa kanyang mukha ay pareho pa rin,
maging ang maliit na nunal sa gilid ng kanyang mata, ang kanyang executive officer. Si Paulo Cruz ay nakaupo sa tabi niya, muka pa ring nasa early 30s. Maging ang kanyang bagong tubong balbas ay pareho pa rin. Si Gabriel Gabo Fernandez ay nakasandal sa kanyang mesa, suot ang headset, mukha pa ring wala pang 20. Si Chief Petty Officer Ramon Mercado ay nakaupo sa harap ng sonar, mukha pa ring nasa 50s. Ang Chief Engineer ay nasa posisyon na nag-inspeksyon ng makina, hawak pa ang isang tool. Ang isang batang opisyal ay nakasandal sa navigation table. May lapis pa sa kanyang mga daliri. Paanong nangyari ito? Sigaw ni Marco sa kanyang isip. Tumigil ba ang oras? Nanjingi ni ginakinua, ng epi, eninga, medical team, ang pulso, ni Kapitan Santos. Pagkatapos ng ilang segundo, gulat siyang ginagulat. Ulat. Commander. May pulso siya. 70 beats per minute. Normal. Temperatura, 36.5 degrees. Normal. Pahinga. Matatag. Blood pressure, normal. Buhay sila. Suriin ang oxygen saturation. Utos niya sa isang assistant. 98%. Normal po. Ang pupil response ay normal din. Ang balitang ito ay tumama na parang kidlat sa lahat. Buhay sila. Pagkatapos ang 16 na taon, buhay pa rin sila at para lang silang natutulog. Suriin ang iba. Utos ni Marco, pilit na pinipigilan ang kanyang pangingini. Mabilis na pumasok ang medical team at sinuri ang bawat tripulante. Pare-pareho ang resulta. Normal ang lahat ng vital signs. Commander, ito'y isang himala, tuwang-tuwang sabi ng isang nurse. Ang kanilang vital signs ay napakatatag. Parang isang malusok na tao, nakagigising lang. May elastisidad pa ang kanilang balat at hindi nang hina ang kanilang mga kalamnan. Dagdag ngang isa pang doktor. Impossible ito sa medisina pagkatapos ang 16 na taon. Dapat ay matagal nang na-atrophy ang kanilang nga kalamnan. Maingat na lumapit si Marco kay Kapitan Santos. Ang kanyang mentor, ang taong laging nasa kanyang panaginip sa loob ngang 16 na taon, ay nasa harap na niya. Kapitan, Kapitan, nangingini na tawag niya. Bahagyang gumalaw ang talukap nga mata ni Kapitan Santos. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Ang kanyang tingin ay malabo nung una, ngunit unti-unting luminaw. Nang makita niya si Marco, isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha ang parehong ngiti mula 16 na taon na ang nakalipas. Marco, anong ginagawa mo rito? Tapos na ba ang misyon? Anong oras na? Pakiramdam ko'y ang habang ang tulog ko. Ang boses ni Kapitan Santos ay kasing sigla pa rin ng dati. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang naluha. Kapitan, 16 na taon po kayong nawawala. Isang buong 16 na taon. 16 na taon? Nagtatakang tanong ni Kapitan Santos, sinusubukang bumangon. Marco, anong biro iyan? Impossible. Pakiramdam ko'y ilang oras lang akong natulog. Tumingin siya sa paligid. Nakita ang hindi pamilyar na mukha at modernong kagamitan. Sino sila? Bakit may maraming tao sa submarino natin? At mukhang mas moderno ang magamit nila. Nang magising si Kapitan Santos, sunod-sunod na ring nagising ang iba pang tripulante. Lahat sila ay dumaan sa parehong proseso ng pagkalito. Una, pangingini. Pagkatapos ay dahan-dahang pagmulat ng mata. At sa huli, pagkabigla sa kanilang nakikita. Anong nangyayari? Sabi ni Paulo Cruz habang kinukusot ang kanyang mga mata. Bakit may maraming tao rito? Hindi ba't nasa misyon tayo? Napansin niya ang ranggo ni Marco at lalong nagtaka. Marco, bakit ganyan na ang ranggo mo? Kailan ka na-promote? Kuya Marco, bakit commander ka na? Sigaw ni Gabo. Kahapon lang, tiniente ka pa lang ah. Sino ang magataong ito? Tanong ni Ramon Mercado. At bakit mas moderno ang magagamit nila kaysa sa atin? Lito ang lahat. Sa harap ng mga pamilyar ngunit naguguluhang mukha, hindi alam ni Marco kung paano magpapaliwanag. Ang kanilang alaala ay huminto noong gabing iyon, 16 na taon na ang nakalipas. Lahat kayo, huminahon muna, sabi ni Marco, pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Alam kong mahirap itong ipaliwanag. Ngunit kailangan ninyong malaman ang isang katotohanan. Ngayon ay Marso 15, 2024. Nawala kayo noong Marso 15, 2008, eksaktong 16 na taon na ang nakalipas.
2024, nanlaki ang mga mata ni Kapitan Santos. Imposible. Kani-kanina lang, ay nagsasagawa kami ng misyon. Paano naging 11 na taon? Marco, baka nakakamali ka. Hindi po ako nakakamali. Kapitan, sabi ni Marco, inilabas ang kanyang smartphone at ipinakita ang petsa. Tingnan ninyo. Ano iyan? Ganyan na ba kanipis ang mga telepono ngayon? Tanong ng isang tripulante. Ito ay isang smartphone, paliwanag ni Marco. Sa loob ng 16 na taon, malaki ang inunlat ng teknolohiya. Ang mga telepono ngayon ay hindi lang para sa tawag. Kaya na rin nitong kumonekta sa internet, kumuhang litrato, at manut ng video. Ano ang internet? Nagtatakang tanong ni Gabo. Doon napatanto ni Marco na ang mataong ito ay walang kaalam-alam sa mga pagbabago sa nakalipas na 16 na taon. Mabilis na nagsagawa ang masusing pagsusuri ang medical team. Ang resulta ay mas lalong nakakagulat. Ang 120 tripulante ay nasa perpektong kalusugan. Ayon sa blood tests, ang kanilang biological age ay talagang huminto 16 na taon na ang nakalipas. Imposible ito sa medisina. Paulit-ulit na sabi NG Medical Team. Ang metabolismo NG tao ay hindi maaring uminto. Ang kanilang mga selula ay parang tumihil sa oras. Ang kanilang edad, organ function, kahit ang kanilang mga fingerprint, ay pareho pa rin. Parang kahapon lang nangyari ang sugat na ito ni Kapitan upang mahanap ang sagot. Sinimulan ng mga technical expert na suriin ang mga sistema ng bagyo. Nakakagulat. Lahat ng kagamitan ay gumagana ng maayos. Ang nuclear reactor ay umaandar pa rin. Ang oxygen circulation system ay gumagana. At kahit ang mga suplay ang pagkain ay sariwa pa. Commander, tingnan ninyo ang data na ito. Sabi ngang isang teknisyan, itinuturo ang isang display ayon sa log ng reactor. Tuloy-tuloy itong tumatakbo. Ngunit ang fuel consumption ay 1/1000 lang ng normal. Kung normal ang konsumo, ang fuel na ito ay tatagal lang ng 2 taon. Pero tumakbo ito ng 16 na taon. Ang pagtuklas na ito ay lalong nagpalito sa lahat. Ito ay labag sa mga batas ng pisika. Ganun din dito, sabi ngang isa pa, itinuturo ang oxygen system. Napakababa rin ng konsumo ng oxygen. Sapat lang ito para sa isang buwan. Ngunit tumagal ng 16 na taon. Pati ang mga pagkain. Sariwa pa. Dagdag ng isang supply expert. Ang mas nakapagtataka ay yung sa navigasyon log NG Submarino. Sa loob NG seas na taon, ang bagyo ay nanatili sa parehong lokasyon sa lalim na 3,000 metro. Hindi ito gumalaw na parabang nakaangkla ron, sabi ngang expert, kakaiba. Dahil malakas dapat ang agos sa lugar na iyon, sa puntong iyon, lumapit si Kapitan Santos at itinuro ang isang kakaibang aparato sa gitna ng control room. Iyan ang experimental device na dala namin. Gawa NG Defense Science and Technology Agency, codename Proyektong Ouroboros. Ang sabi, isa itong top secret na time space research device. Ang misyon namin ay dalhin ito sa itinakdang lokasyon para sa isang deep sea test. Tinitigan ni Marco ang aparato. Sa hidna nito ay may isang malakristal na globo na may kulay asul na liwanag. Time-space research? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang tanging sinabi sa amin ay isa itong eksperimento tungkol sa oras, dakdak ni Paolo Cruz. Nang dumating kami sa lokasyon, inutusan kaming i-activate ito. Pagkatapos nun, nagsimulang umilaw ang globo. Lahat kami ay nakaramdam ng kakaibang pagkahilo. Naalala ko pa, sabi ni Paolo. Biglang nag-abnormal ang lahat ng instrumento. Huminto ang mga orasan, naging 0 ang bilis ng agos sa sonar, at nawalan ng signal ang communication devices. Ang pinakakakaiba ay ang tunog. Dakdak ni Ramon Mercado, naging sobrang bagal nga maboses, na parabang ang buong mundo ay bumagal. Pagkatapos nun, nawalan na kami ng malay. Ang sumunod na naalala namin ay ang pagising ngayon. Para sa amin, isang gabi lang ang lumipas. Sinuringan ng technical expert ang aparato at natuklasan na ang teknolohiya nito ay lampas sa kanilang kaalaman. Ang energy field na nililihan nito ay bumabalot sa buong submarino. Ulat ng isang expert, na-detect namin ang isang uri ng energy wave na hindi pa namin nakikita noon na kayang makaapekto sa mismong istruktura ng time-space. Base sa aming paunang pagsusuri, sabi ng isang lead expert, ang aparatong ito ay lumikha ng isang time dilation field o isang bulang oras sa loop na bulan na ito.
Ang takbo na oras ay mas mabakal kaysa sa labas. Ito siguro ang dahilan kung bakit nawala ang bagyo ng 16 na taon. Hindi ito nawala, kundi nakulong sa isang bula kung saan halos tumigil ang oras. Para sa kanila, ilang oras lang ang lumipas, ngunit sa labas ng mundo, 16 na taon na ang nakalipas. Bakit sila lumitaw ngayon? Tanong ni Marco. Sinuringang expert ang aparato. Tingnan ninyo, malapit nang maubos ang enerhiya nito. Kapag huminto ang aparato, masisira ang bulangang oras at babalik ang submarino sa normal na time-space. Iyon siguro ang dahilan. Habang unti-unting lumilinaw ang katotohanan, lahat ay nakaramdam ngang panginghilabot. Ang kapangyarihan ngang teknolohiya na kayang manipulahin ang oras ay lampas sa imahinasyon ng tao. At ang 120 tripulante ng bagyo ay hindi sinasadyang naging mga unang time traveler sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang may parating ang balitang ito sa command, nagimbal ang buong Department of National Defense. Ang Chief of the Navy mismo ang pumunta sa lugar. Nang makita niya ang mabumalik na bayani, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Mga Gino, maligayang pagbabalik, sabi niya habang mahigpit na kinakamayan si Kapitan Santos. 16 na taon kaming nahanap sa inyo. Ang balitang ito ay itinuring na top secret. Agad na nagpadala ang gobyerno ng isang team ng mga pinakamahuhusay na siyentipiko upang pag-aralan ang aparato. Ang teknolohiya nito ay hindi bababa sa 50 taon na mas moderno kaysa sa atin, sabi ngang isang physicist. Para sa 120 tripulante, ang pag-angkop ang naging pinakamalaking hamon. Sa loob NG 16 na taon, ganap na nagbago ang mundo. Ang mga cellphone ay naging smartphone. Laganap na ang internet at may mga bagong konsepto tulad ng mobile payments, online shopping, at social media. Nag-organisa ang Navy ng isang espesyal na programa para tulungan silang umangkop. Talaga bang kaya kong kausapin ang kahit sino sa buong mundo gamit ito? Namamanghang tanong ni Gabo habang hawak ang isang smartphone. Hindi lang kausapin, pwede ring video call, paliwanag ng isang counselor. Makikita mo ang mukha nila at makikita rin nila ang sa iyo. Wow, sabi ni Ramon Mercado, masastig pa sa science fiction. Ang mas mahalaga, ang kanilang mapamilya at kaibigan ay tumanda ng 16 na taon habang sila ay nanatili sa kanilang dating itsura. Ang sitwasyon ni Paolo Cruz ang pinakakomplikado. Ang kanyang asawa, na buntis noon, ay may 11 taong gulang na ngayong anak na lalaki na nasa high school. Ang mas masakit, sa pag-aakalang patay na siya, nag-asawang muli ang kanyang asawa, 5 taon na ang nakalipas at naninirahan na sa Cebu. Nang sa wakas ay makita ni Paolo ang kanyang anak, para siyang tumitingin sa salamin. Ang pangalan ng bata ay Paolo Jr., isang matalino at masiglang binata. Itay, kayo po ba talaga ang tatay ko? Nanginginig na tanong ng bata. May mga luha sa kanyang mga mata. Akala po ni nanay hindi na kita makikita. Niyakap ni Paolo ang kanyang anak. Kamuhang-kamuha mo ako noong bata pa ako. Pasensya na, anak. At pinahintay kita ng matagal. Para po kayong kuya ko, sabi ngang bata habang pinupunasan ang luha. Hindi maniniwala ang mga kaklase ko na tatay kita. Naintindihan ko ang desisyon ng nanay mo, sabi ni Paolo. Sino ba naman ang maghihintay ng 16 na taon? Masaya ba siya ngayon? Opo, mabait po ang bago kong tatay. Pero, lagi ka pa rin niyang iniisip. Lagi siyang umaasa na babalik ka. Niyakap ni Paolo ang kanyang anak. Anuman ang mangyari, ikaw ang anak ko. Habang buhay iyan, pinalampas ko ang iyong paglaki. Pero babawi ako ngayon. Ang sitwasyon ni Leo de Guzman ay kasing sakit din. Ang kanyang nga magulang sa Bicol ay mahigit 80 na at mahina na. Nang makita nila ang kanilang anak na mukha pa ring 20 anyos, halos himatayin sila sa tuwa. Anak, akala namin hindi ka na namin makikita. Iyak ang kanyang ina. Na may dementiya na ngunit nakilala pa rin siya. Ang asawa naman ni Kapitan Santos ay ibang kuwento. Buong puso siyang naniwala na buhay pa ang kanyang asawa at hindi na asawang muli. Ngayon ay 56 na siya, may mga puting buho na, ngunit nananatiling maganda. Nang makita niya ang kanyang asawa na mukha pa ring 40, nakatinginan sila. Ikaw nga ba talaga? Nanginginig na tanong ng babae. Ako nga. Umuwi na ako. Sabi ni Kapitan Santos. At nagyakapan sila. Alam kong babalik ka. Umiyak na sabi nga asawa niya. Sinabi nilang lahat na baliw ako, pero naniwala akong babalik ka. Patawarin mo ako at pinahintay kita ng matagal, sabi ni Kapitan Santos. Hindi bale, kahit tumanda ka pa,
ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Ang mahalaga, makasama na tayo ulit. Para kay Marco, ang muling pakikitang ito ay isang malaking pagbabago. Sa wakas, natupad niya ang kanyang pangako. Kapitan, natatandaan niyo po ba? Nangako kayong dadalo sa kasal ko, sabi ni Marco. Medyo huli ng 16 na taon, pero tuloy pa rin po ba ang pangako ninyo? Tumawa si Kapitan Santos. Oo naman. Kaya lang. Baka isipin ng mga tao. Mas bata pa ako sa iyo. Hindi po, seryosong sabi ni Marco. Habang buhay, kayo ang mentor ko. Ilang buwan ang lumipas, natapos ang investigasyon. Kinumpirma nga eksperto na ang proyektong Ouroboros ay isang advanced na eksperimento na nagkamali. Ngunit nagbigay ito ang napakahalagang data para sa pag-aaral ng time-space. Ang 120 tripulante ay biniyan ng karampatang pakilala. Ang mga mas bata ay maaring magpatuloy sa serbisyo, habang ang mga mas matanda ay maaring magretiro ng may karangalan. Anuman ang kanilang piliin, tiniyak na Navy na aalagaan sila. Pinili ni Paolo Cruz na magretiro para makasama ang kanyang anak. Nananatili silang magkaibigan ng kanyang dating asawa at makasamang pinalalaki ang kanilang anak. Nagretiro rin si Leo de Guzman upang alagaan ang kanyang matatandang magulang. Si Kapitan Santos naman ay nagpatuloy sa serbisyo, ngunit sa isang training division na, upang ibahagi ang kanyang karanasan sa mga susunod na henerasyon. Ang BRP Baguio ay naging isang alamat. Ito ngayon ay isang museum ship sa Cavite, isang paalala ng hindi kapanipaniwalang kwentong ito. Ang misteryosong aparato ay ligtas na inalis at ngayon ay pinag-aralan sa ilalim ng pinakamataas na antas ng seguridad. Minsan, binibisita ni Marco ang submarino, umupo sa upuan ng kapitan, at inaalala ang lahat ng nangyari. Kung minsan, naisip niya, paano kaya kung hindi nangyari ang aksidente? Ngunit hindi na iyon mahalaga. Sa kanya ngayon, ang mahalaga ay nakabalik ng ligtas ang 120 niyang kasama. Iyon ay sapat na, maring mabaluktot ang oras. Ngunit ang ugnayan sa pagitan ng mga tao ay mananatiling matatag magpakailanman.